Patuloy po tayo. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. We thank Father God for this wonderful morning that you have given to each and every one of us. God, as we gather today in this place, we expect, Father God, that you will continue to pour out your holy presence, your presence, God, in our midst. Thank you, Lord God, for you are the Lord who is always working in our midst. We thank you, God, and we pray that you will continue to encounter every heart and minister every lives of your people here this morning as we listen. We will receive your very word today. Continue, Lord God, to strengthen us, empower us, continue to change, Lord God, our mindset, Father God, as we receive your promises, as we heard, as we listen your word, O God. We thank you and bless indeed all people, Lord God, your people here in this place. Lord, we thank you so much, Father God, and we pray, Lord God, that the word that you will deliver us today will continue, Lord God, to will renew our strength, O God. And Lord God, we pray that we get back again our first love to you. We thank you so much, Lord God. You are the Lord, O God. You are the God who always speak in our midst. We thank you, Lord God. We glorify you. We honor your name. We exalt your name, Jesus, for you alone is worthy. For you alone, Lord God, and worthy to be praised. So right now, we carefully give back all to you the highest worship, thanksgiving. In Jesus' mighty name, and everybody shall say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, tayong po lahat ay makakaupo na po sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung umaga, ay tuloy-tuloy na po tayo. Salamat po sa mga patotoo na ating napakinggan that it really encourage each and every one of us that God is so good. He is so faithful. No? He is the God who promised us that He will never leave us and never neglect us. He will never leave us and He will never forsake us. Amen. So we thank you so much, Lord. Today, I would like to bring you in the book of John chapter 14, verse 1. Yan, so lagyan po natin ng Tagalog yan para may mabasa din po. So sabi po dito, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. So sige nga po, pakibasa po natin ang Tagalog. Yan. So sa nowadays, no, sa panahon po natin ngayon, marami, no, lahat, walang tao ngayon na hindi namomroblema, walang tao ngayon na hindi nag-iisip, you know, no? So meaning to say, some are in trouble in heart. Are you with me? So sabi po, marami sa atin na nababagabag, no? Ang mga kaisipan, nababagabag, no? Yung ating mga puso sa mga bagay dito sa mundo. Kaya po, no, sabi niya, in this world, you will have trouble. So, pagka ang ating isipan ay nakatingin dito sa mundo,
talagang ganun ang mangyayari. Kasi alam natin na napakaingay, no, ng mundo. Amen? Maraming tayo na kung saan ay nagbibigay sa atin ng mga kabalisahan, nagbibigay sa atin ng mga pag-aalala, nagbibigay sa atin ng mga takot. Amen? Sa atin pong mga buhay. Kung kaya, nawawala ang ating focus. Saan ba dapat tayo nakafocus? Dapat sa ating Panginoon. Na siyang nagsabi in the book of Hebrews, sabi niya, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya tayo, kapag ang ating focus ay sa mundo, yung ating mga kaisipan ay laging nakatuon at nakatingin sa mundo, mawawala po tayo, no, sa ating focus. Bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, mawawala. At ito ay mapapalitan ng mga pangamba, mapapalitan ng takot, mapapalitan ng mga pag-aalala sa ating buhay na kung saan ang totoo talaga hindi naman nakakatulong. Tama? Kapag tayo ay nag-aalala, kapag po tayo ay nag-iintindi, kapag tayo nag-iisip, ito yung mga bagay na to ay hindi na makakatulong sa atin. Kaya nga, sabi po ganon, kaya kapag takot at kabalisahan, kalaban nito ang pananampalataya. Kapag mataas ang iyong takot, kapag mataas ang iyong pag-aalala at pag-iintindi sa buhay, nawawala ang pananampalataya sa Panginoon. Kung kaya sinasabi sa atin ng Panginoon sa umagang ito, refocus. Bakit refocus? Kasi nawala, nabaling sa mga makamundong bagay yung ating mga kaisipan. Nawala, no? Minsan hindi tayo nakatuon sa ating Panginoon. But today, salamat sa Panginoon sapagkat nandito ka ngayon. Sabihin mo muna yung katabi mo, batiin mo, salamat sa Lord sapagkat nandito ka. Yan. So, meaning to say, our focus is only to Jesus Christ. Amen? Ang ating focus ay walang iba kung hindi lamang sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya sabi mo sa iyong katabi, alam mo na. Ang focus natin, hindi ang problema. Hindi ang kakulangan. Amen? Hindi ang mga kakapusan sa buhay. Hindi yung kahinaan ng ating katabi. Hindi yung kapintasan ng ating kasama sa bahay. Ayan. Ang focus natin ay si Jesus Christ. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po sa ating buhay, kung bakit ang tao ay nawawala sa focus dahil napakarami niyang ini-entertain. Kagaya na. Alam po, laging bukas ating mga tenga sa mga bagay na mga gusto nating pakinggan. At yung mga napapakinggan, minsan, hindi rin nagbibigay sa atin ng tulong. Bagkus, nananakawan pa tayo ng kapayapaan. Dahil sa ating narinig, dahil sa ating nakikita, no? Dahil sa ating nararamdaman. What you see, what you hear, what you feel, ano po yung ating 5 senses? Yan. Yung ating napakinggan. Ano yung ating napakinggan? Ano ating nakita? Ano yung ating nararamdaman? Dito tayo bumabagsak. Are you with me? Dito tayo nananakawan ng kapayapaan. Kaya kapag na meron kang narinig na hindi mo nagustuhan, nababalisi ka na, hindi ka na makatulog sa gabi. Dahil mayroon kang napakinggan na hindi mo gusto. Kang na-high blood. May nakita ka rin na hindi mo rin gusto. Lagi mo nababalik-balikan. May nararamdaman ka din. Di ba? Kaya yung kapayapaan, ano po ang naging kapalit? No? Na minsan galit, puot, di ba? Yun dahil sa bagay na nararamdaman na kung saan tayo rin
naman ang nagbigay ng pahintulot. Are you with me? Tayo rin naman nagbigay ng pahintulot sa mundo, no, para pumasok ito at matambak sa ating mga kaisipan, sa ating puso. Amen? So ano itong mga bagay-bagay na to minsan na lagi nating inuukupan natin, hinahayaan natin, pinahintulutan natin na ma-occupy yung ating mga kaisipan, na sa halip sana nagwo-worship ka, sa halip sana nagbubulay-bulay ka sa pangako ng Diyos, ano na ang nangyari? Binubulay-bulay na mga bagay na hindi natin gusto. Hello? Yan po. Kagaya po ngayon, ano yung mga binubulay-bulay natin? Marahil, iba sa atin, habang nakaupo tayo dyan, darating na naman yung bill ng Meralco. Magkano na naman kaya yung aming magiging bill? Ang taas-taas ng bill ng Meralco. Di ba ba? So, nagbibigay sa atin ng, kabalisahan. Yan. Ano pa po? Yung mga political issues. No? Minsan, ay sumasali tayo dyan. No? Sa kabila ng marami na tayong mga intindihin, ginadagdagan pa natin. Saan ba talaga yan napunta yung mga yung mga pondo na yun? Saan ba talaga? No? Naghahanap ka rin kung saan napunta. No? Yung mga sa flood control na yun at mga kung ano-ano pang mga bagay na kung saan nagiging sanhi din naman minsan na magkaroon ka rin ng pagkainis, no? Sa pamamahala. So yun yung mga bagay na hindi naman dapat natin ini-entertain at inilalagay sa ating mga puso. Ano pa po? Pwede din ito sa ating mga trabaho. Diba? Dito minsan tayo natutrumble, dito tayo minsan nag-aalala sa ating mga trabaho. Hindi ko gusto kasama ko kasi ganito, ayoko siya makita, ganito, maghanap na lang kaya ako ng panibagong trabaho. Marami tayong mga bagay na ini-entertain na hindi naman dapat, no? Ano ba? Sa ating pamilya. Okay? Sa ating pamilya. Gaya niyan, no? Nagsimba ka ngayon, ang ganda-ganda ngayon ng takbo ng pananampalataya mo. Ganda-ganda ng takbo mo ngayon. Malakas na malakas ka. On fire ka sa Panginoon. Sumisigaw ka. Praise the Lord. Hallelujah. God is so good. He is faithful. Tapos pagbaba mo ng church, pagbaba mo, mayroon kang biglang naalaala kasi pauwi ka na. No? May bigla ka ngayon naalaala. Ay naalaala mo. So sabihin mo, naku, nagluto na kaya yun? Siya na lang yung naiwan sa bahay, hindi nagluluto, baka ako pa itong hinihintay. Yung mga ganong mga bagay na iniisip natin. Ano po? Problemang pang pamilya, hindi pagkakasundo ng mga, ng mga pamilya sa loob ng ating mga tahanan. Nag-away-away, no? May mga tampuhan. Yun yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng trouble na nawawala yung ating kapayapaan. At pag nawala ang ating kapayapaan, ano rin po ang nasunod na nawawala? Yung sayahan. Diba? Malungkot ka na nun. Bakit? Kasi nawalan ka na ng kapayapaan. Diba? Makita mo lang, no? Galing ka sa church, pagdating mo ng bahay, maalaala mo yung kapitbahay mo pala, inutangan ka. No? Nakalimog na siya. No? 2 years ago na, tapos makita mo, mas masarap yung kinakain niya kayo sa'yo. Hello? Diba? Sasabihin mo, ay buti pa siya. Pero bakit ganon? Hindi niya ala man lang. See? Magsisimula ka na ngayong magiging malungkot. Kasi hinayaan mo, pinayagan mo. No? Na mag-alala at mag-intindi. Mga bagay na yan. Ano pa po yung ating madalas na natin pinag-aalala sa ating mga buhay? Yung ating kinabukasan.
Di ba? 40 years old ka pa lang, 30 years old ka pa lang, ang iniaalala mo lang, ano kaya ako pagdating ko ng 60 years old? Eh, naku po. Di ba, bata-bata mo pa. Bakit mo na kinakailangang mag-alala? Bakit mo kailangang mag-intindi? Kaya huwag mong payagan. No, yung mga bagay na to ay magbigay sa'yo ng kabalisahan. Are you with me? Kaya, sa ating pong mga buhay, tayo lang, no? Minsan, lalo na, pagdating sa, maging din sa pera, money. Usually, ang mga nanay, ganito yan. Naku, 1 week pa bago mag-akinsi. Wala nang bigas. Mayroon pa akong babayaran sa internet, mapuputol. Ha? Yung mga ganyan. Marami tayong mga iniintindi at inaalala sa buhay. Mag-aakisin na naman. Magkakatapusan na naman. Kaya, lagi natin kinakatakutan si Judith. Ha? Laging takot kay Judith. Ako, Judith. Judith ang viral ko, Judith. Di ba? So, doon tayo madalas, nababalisa. So, marami po tayong mga bagay na kung saan ay nagbibigay sa atin ng kabalisahan at pag-aalala. Ang lahat ng iyon ay masasabi natin na we are in a troubled heart. Are you with me? Lahat ng pag-iintindi natin na yan, may mga bagay na yan, mga iniintindi natin, pinapapasok natin sa ating isipan. Tawag natin doon ay troubled heart. But this morning, ang sabi ng Panginoon, sabi ng Lord sa atin? Stop worrying. Be still and refocus. Amen? Sabi niya, when you say be still, ipanatag natin ang ating mga kalooban. Amen? Wala nang lunas yun. Kung 2 years ago, nakalimutan ka ng bayaran, ipanalangin mo na lang, ibatil mo na lang sa panalangin. Kung nahihirapan kang makisama, ibatil mo rin sa panalangin. Kaya stop worrying. Be still and refocus. Ikat na natin yun, tigilan na natin. Huwag na tayong mag-aalala. Kasi ang pag-aalala, magdudulot sa atin ng kaguluhan sa ating isipan. So kapag magulong isip mo, hindi ka na masaya. Pag hindi ka masaya, hindi ka na makakain. Diba? So kapag hindi ka na makakain, diba? Mawawala na yung kagalakan. Diba? So, ang ating puso, church, kapag may mga inaalala or may kabalisahan, ito yung magbibigay sa atin, ng kaguluhan sa ating mga buhay. Nagiging bagabag ka. Alam mo yung bagabag? Parang yung puso mo ang puso mo laging parang kinakabog-kabog. Kasi maraming kang iniisip, maraming kang iniintindi, inaalala ka. Puro ka naging paano na lang kaya. Ano pa po? Ano pang mga bagay-bagay na marami nating tawag doon na nababagabag yung ating mga puso. So pag sinabi mo kasi bagabag, yan. Pag sinabi mong bagabag, ano ibig sabihin yan? Sabi niya, ang Greek word niyan ay taraso. Ang ibig sabihin, inaalog ng parang dagat na may bagyo. Yun. Ibig sabihin, ikaw ay nababagabag ka lagi. Na-imagine niyo yung dagat, na kapag parating yung bagyo, diba, talagang ginaganon-ganon, Sinisway-sway yung alon sa dagat. So, ganon din ang isang tao.
na kapag mayroon siyang inaalala, may problema, iniisip, nababagabag ang kalooban. So kapag nababagabag, no, ang iyong kalooban, hindi ka mapapahimik. Pero sabi naman niya ng Panginoon, be still and know that I am your God. Amen? Sabi niya, pumanatag ka sapagkat, sabi niya, pumanatag ka at sabi ganon, ako ang iyong Diyos. Ano ba siya? Diba? Alam natin yung katangian ng ating Panginoon. Katangian ng Diyos. He is a sovereign God. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anumang bagay na hindi kaya ng tao ay kaya ng Diyos. Amen? So sabi niya, pumanatag ka, be still. So, sa ating po mga buhay, marami tayong mga dahilan, no? Minsan, nagtayo ka ng negosyo, no? Andiyan na tawag doon, ongoing na, mayroon ka pa rin kabagabagan. Nababagabag ka pa rin, no? Anong minsan may mga tanong ka dyan, kaya ko ba to? Diba? Yun yung mga ganyan eh. Magtatagumpay kaya to? Diba? Nandiyan ka na nga sa business mo eh. Hello? Diba? Nandiyan ka na nga sa trabaho mo eh. Kaya ko kaya yung trabaho mo na to? Kaya ko kaya patakbuhin yung negosyo na to? Nandiyan ka na nga. Diba? Ano na lang gagawin mo? Pagbutihin na lang. O ano pa? Yung pamilya at relasyon. O, diba? Sa daw ng tahanan, bakit na lang kaya ganito na lang lagi? Paulit-ulit na lang. Ayan, di ba? Kahit ano nang turo mo, di ba? Mga magulang sa kanilang mga anak, kahit anong turo, paulit-ulit na lang, bakit ka ba ganyan? Ano ba talaga ang problema mo? Di ba? May mga ganyan, mas marami, no? Marami tayong mga kabagabagan, no? Sa ating pong mga buhay, pamilya at ang ating relasyon sa kanila. Ano pa po? Yun, yung ating mga, sinasabi nga natin kanina, yung ating future, yung ating kinabukasan. Ngayon, sa kabila ng lahat ng mga iniintindi natin at mga iniisip at mga kinakatakutan sa buhay, mayroon po tayong solusyon. Amen? So, ang solusyon po natin yan, sabi po doon, balikan natin ang next verse, sabi ng John chapter 14, verse 1, do not let your hearts be troubled. So when you say, do not let, sabi ganon, when you say, do not let, wag nating, hayaan. Wag nating hayaan. No? Huwag nating papasukin sa isipan natin. Okay? Ano yung huwag nating hayaan? Yung magulo ang ating kaisipan. Amen? Huwag nating hayaan na yung problema mo lang, huwag mong hayaan na wala ka lang bigas, wala ka lang pera, hindi mo makasundo yung kapitbahay mo. Diba? May nangutang sa'yo, hindi ka binayaran. Huwag mo nang hayaang naguluhin ka. Hindi ka na nga binayaran eh. Diba? Palulungkutin mo pa buhay mo. Hello? So, sabi niya, huwag nating hayaang magulo ang ating isipan. Dahil hindi ito sinabi din ng Lord sa atin na kapag tayo ay sa Kanya, hindi siya nangako na kapag ikaw ay nangilala mo ako, wala ka ng problema. Hindi. Ano po ang sabi po ng ating Panginoon? Huwag na nating hayaang, huwag hayaan natin na tayo po ay lamunin ng ang ating kaisipan, ng ating mga problema. Hello? Nasusundan po ako? So may problema man tayo, sabi po, kung may problema man tayo, gabundok man ang problema natin, mayroon tayong Diyos. We have Jesus Christ who conquered this everything. Amen? Kaya nga sabi doon kanina sa awitin, sabi niya, sa ating pag-worship kanina, sabi niya, who are you
great mountain? Sino ka bang napakalaking bundok? Di ba? Kaya mo ba yung sabihin? Sino ka bang napakalaking bundok ng problema? Sino ka bang napakalaking bundok ng kawalan? Sino ka bang napakalaking bundok ng kahirapan? Yun yung ibig sabihin yan. Who are you, great mountain? Hindi yan siya tumutukoy doon sa mountain na bundok ng literal. Bundok ng problema, bundok ng konsumisyon, bundok ng kahirapan, bundok ng kawalan. Yan. Kaya sabi niya, who are you, great mountain? That you should not bow low. Yan, di ba? Kaya lahat ng mga klaseng problema na kung saan ay nagbibigay sa atin ng kabagabagan sa ating mga puso at isipan, sabi mo ganun, sino ka ba? Ha? Kaya sabi niya, sino ka ba na hindi sabi niya, makakapagyukod sa Diyos na aming sinasamba. Amen? Parang ganito lang din yun. Parang si Goliath lang at saka si David. Di ba? Si David si Goliath kapag nakita mo, no? Talagang malaking tao. Di ba? Si David naman, bata lang. Pero, ano ang nangyari? Napatumba niya si Goliath. Dahil, isa lang ang sabi ni David. Sabi niya, I will not afraid because God is with me. Amen? Kaya ang Diyos ay nasa atin, ang Diyos ay nasa iyo. Bakit mo kailangang maging magpagabay? Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa atin, sabi niya, do not let your heart, huwag mong hayaan yung puso mo, no? Na magiging bukas sa mga maingay na mga bagay dito sa mundo. Amen? Kaya kung ang focus natin ngayon sa mga bagay sa mundo, sabi nga you need to refocus it again. Fix your eyes unto Jesus. Look on to Jesus, the author and the finisher of our faith. Philippians chapter 4 verse 8, ano po ang sabi niya? Philippians chapter 4 verse 8. Sabi niya, finally, brothers and sisters, whatever is true, is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Sabi niya, think about such thing. Anong ibig sabihin po niyan? Kung mayroon man tayong pagbulay-bulayan na mga bagay, kaya sabi niya, ano mga kapatid, ano ba ang dapat nating pagbulay-bulayan ng mga bagay? Ano ba dapat natin dapat nating laging nanamnamin, iisip-isipin, bubulay-bulayin? Ano po ba dapat? Ito po sabi niya, ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Yun ang ilalagay natin sa ating mga puso at isipan. Bagay na mabuti, bagay na kapuri-puri. At ano po yun? Di mo ba? Ipikit mo lang ang mata mo sandali. Isipin mo na kung ano ang mabuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Hello? Ano yung mga bagay na kapuri-puri? Diba? Kaya nga mayroon tayong mga testimony. Salamat sa Panginoon. Kasi, diba? Pinagpala kami, pinagkalooban kami ng Diyos ng isang bagong sasakyan. Diba? Salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng aming mga kalungkutan at mayroon kami mga pinansyal na kahirapan, problema, pero gayon pa man din ay na-resolve. Diba? Bagay na kapuri-puri sa Panginoon. Diba? Kahit kailan hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga anak.
Amen. Kaya sabi niya, bagay na mabuti, bagay na kapuri-puri. Ito yung mga dapat nating pagbulay-bulayan. Ang problema sa maraming tao, anong pinagbubulay-bulayan? Bagay na magpapalungkot sa kanila. Amen? Kaya hindi ka na magtataka minsan, paglabas mo ng bahay, magtataka kapit-bahay mo. Sino kaya kalaban nito? Nakakunot na yung yung noo mo, nakakunot ang noo mo, tapos ang tali mo na ang tingin. Kasi may nakapondo na doon sa ating mga kaisipan at ng ating puso na bagay na kung saan ay nagbibigay sa iyo ng kabag-abagan, pag-aalala, pag-iintindi. Kaya sabi niya, yun ang ating i-meditate. Bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo. Ano ba yung mga bagay na totoo? Yung pangako ng Diyos. Hindi ako iiwan ng Panginoon, hindi niya ako papabayaan sa panahon ng aking pangangailangan. Ang Diyos ang aking mabuting Ama, magbibigay sa akin. Hindi ako magkukulang. Church, always back to the Word of God. Amen? Kapag ka nalulungkot ka na, parang gusto mo ng mga away dahil, di ba, may mga bagay na ginawa sa'yo na hindi mo nagustuhan. Sabi nga, bumalik ka sa totoo, sa tama. At ano po yun? Yun yung Word of God. Bagay na mga totoo. Amen? The Lord is my shepherd. Diba? Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ganun lang naman ang problema natin, di ba? Simple. Yung laging pagkukulang, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito, kinakailangan ko ng magbayad, may ganito. Yun lang naman eh. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakabagaban. So ito yung totoo. Ano yung totoo? Ang sabi ng Panginoon, hindi ako magkukulang. Sabi mo ng Word of God. In Psalms 23, sabi niya, ako ay kanyang pinahihimlay sa mainam na pastulan. You see? Sabi niya, mainam na pastulan, tayo ay kanyang inilalagay sa napakagandang pastulan. Ay, mga pastulan, yung ating mga hanap buhay, yung ating pamilya. Diba na kung saan ito yung ating mga treasures, pagbutihin natin. Amen? Ano pa po ang sabi niya? He leads me beside quiet waters. Then sabi niya, pag sinabi, He leads me beside the quiet waters, alam niyo, ito yun, sa kabila ng kaguluhan, pero nandoon na ikaw ay sa katahimikan. Hello? Dahil ang Diyos ang Diyos ang ating tunay na pastol. Bagamat marami kang ingay naririnig, but you choose to have peace. You choose to have peace. Pinipili mo magkaroon ka ng kapayapaan. Ay sabi niya, He leads me beside quiet waters. Hello. Then sabi niya, He restores my soul. He refreshes my soul. Or He restores my soul. Kapag tayo nanghihina, si Jesus Christ ang ating kalakasan. He guides me along the right path of His name's sake. So hindi tayo mapapalilihis ng ating mga daan. What we need to do is always meditate the Word of God. Amen. So, sunod, sabi niya, wag natin, kasi kanina, yung number 1 natin, yung solusyon, wag natin hayaang magulo ang para hindi magulo ang ating isip, we need to choose peace. Piliin mo magiging mapayapa ka. Amen? Letter B, do not be overthinker. Yan, isa pa yan. No? Dahil sa tayo ay minsan napaka-overthinker natin, kaya nagkaroon tayo ng troubled heart. Hello? Magkatabi kami kanina, pero hindi naman siya, hindi naman niya ako kinakausap. Sabi lang niya sa akin, kumusta? O, di ba? Tapos wala na. Di ba? Siguro galit sa akin yun. O marami ka ng mga inisip-isip na mga bagay. So, nagkakamap na tayo ng sobra na nagiging overthinker na. Di ba? Ganda-ganda na ng bali sa'yo. Hello, happy Sunday. Ang ganda mo ngayon.
Grabe naman siya makakapagpintas. Hello? Mga ganyan. Diba? Sinabi ka na nga, ganda-ganda mo ngayon eh. Tapos sabi, grabe naman siya makapamintas. Dahil babago ang damit niya sa aking luma. Diba? Overthinker. Ikaw na lang yung nag-iisip nun. Hello? So, yun yung nagkaroon nag-i-steer, no? Ng ating mga kaisipan. So, kasi bakit po? Kasi gusto nating halukayin, mahilig, alam nyo, mahilig tayo minsan manghalukay ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Hello? Nahalukay natin yung mga bagay na hindi pa nangyayari sa ating mga buhay. So, kung kaya tiyaan ang naging dahilan na tayo ay mayroong troubled heart, nababagatan. Proverbs chapter 4 verse 23, ano po ang sabi dyan? Sabi niya, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kaya sabi niya, pakibasa po natin sa Tagalog, higit sa lahat. Iyon. So, ingatan natin kung paano tayo mag-isip. No? Kasi kaya kung ano ang iniisip mo, yun yung magiging buhay mo. Kaya ngayon, kapag sinasabi mo, kumusta ka sis? Sasabihin mo ang sagot mo lagi, kumusta ka kapatid? Ang dalas ang sagot, eto, ganon pa rin. Are you with me? Diba? Kasi ang sagot natin ganon. So ngayon, ang buhay natin ay ganon pa rin nga. Ganon pa rin noong year 2025, 2026 na yun, ganon pa din. Kagaya ng 2024. Kasi ang ating nasa isipan, ganon pa din. Hello? Kaya wala na siyang hindi na siya nagle-level up. Hello? Hindi na siya umuusad kasi ang nasa ating isipan ay ganon pa din. Kaya sabi diyan, Proverbs 4:23, sabi niya, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Okay? So mag-isip ka, you must think big, because your God, our God, is big. Amen? When you say big, mangarap. Mag-desire. Diba? Halimbawa, gusto mong maglingkod sa Panginoon, hindi mo alam. Diba? So mag-desire ka. So kapag may desire ka, ano ang gagawin mo? You will move, you will step. No, you will make a step, you will make a move. Ano ang gagawin mo? You will inquire. Paano po ba magiging workers? Paano po ba magiging manggagawa? Kasi gusto ko po sanang maglingkod sa Panginoon. Through teaching the Word of God, Bible study, gusto ko po sanang pumunta, sumama sa mga visitations. So, yun. Pero kapag hindi tayo, kaya mag-isip tayo ng mga bagay na kung saan nakakalugod sa Panginoon. So ano ba yung mga bagay na nakakalugod sa Panginoon? Tayo magkakaisa. Ano po? Ng layunin. Ano po yung layunin na yan? Is to serve the Lord. Amen. Tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. So sabi po gano'n, sa ating po mga buhay, kung ano yung mga pinaplano mo sa buhay mo, yun din ang mangyayari. Amen? Kasi sabi po, kung paano tayo mag-isip, ay ganun po ang ating magiging buhay. So kung nag-iisip ka, lagi kang nag-iisip, may lagi kang mga pangarap, no? Mangyayari. Why? Kasi nga, ino-honor ng Lord yung ating faith. Amen. So when you say, kaya kailangan, ano po sabi niya noon? We need to guard your heart. Sabi po doon kanina, guard your heart. So when you say guard your heart, kinakailangan natin intentional ito. Tayo mismo magiging aware. No? Hindi ito basta lang nangyayari. Are you with me?
Hello? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ito basta nangyayari. Ito ay intentionally. Bantayan natin yung ating puso. Bantayan natin ang ating pag-iisip. Amen? So, paano po natin bantayan yung ating pag-iisip? Kasi sabi niya, guard your heart. So, kinakailangan may gagawin tayo, hindi ito kusa. Ito ay ating dapat na gawin. So, bantayan natin. Saan? Paano natin bantayan? Number 1, guard what you see. Guard what your eye sees. Ano po sabi dyan? Nang pakisundan mo ako. Sa Psalms 101 verse 3, ano po sabi niya? Hindi kasi anak nakasulat dyan. Ginagdag ko. Sabi niya, I will not look with approval on anything that is vile, and I hate what faithless people do. I will have no part in it. Sabi niya, at hindi ko hahayaan ang kasamaan. Namumuhi ako sa mga ginagawa ng mga taong tumatalikod sa Diyos. At hindi ko gagawin ang kanilang ginagawa. So ito yun. So, guard what you see. Sabi nga alam niyo, tayo mahilig tayo sa gaya-gaya. Tingnan niyo sa mga negosyo, yung kapitbahay, yung friend mo nag-business ng milk tea, ng shake. Sa next week, yung kapitbahay mo rin na isa, ang kanyang business, pareho din dun sa business ng kapitbahay mo. Nasusundan po ako? So, yun. Mahilig kasi tayo sa gaya-gaya. Kasi yun ang nakita natin, ganda, parang mukhang patok yung kanyang business. Makapaganon nga din. Diba? So wala ka na, hindi ka na nag-iisip na maiba ka man lang. Kaya ang sabi po dito kanina, kailangan natin bantayan yung mga bagay. Halimbawa na, sa church, ay hindi nagsimba si nung Sunday. Sa Sunday, mag-a-absent din ako. Diba? Bakit? Kasi gaya-gaya nga Diba? Ano pang ginagaya? Pwede naman walang ministry, basta umattend lang. Si nga at saka si Ganon lang din Kaya ako ganon din. Diba? Kaya sabi niya, mag-ingat tayo kung ano yung mga nakikita natin. Kasi baka mamaya, yun ang magbigay sa atin ng impluensya, na-influence tayo doon sa mga bagay na ating nakikita. Kaya sabi niya, hindi ko hahayaan ang kasamaan, mamumuhi ako. Hindi po yung masama yung mga example ko Yung mga bagay na kung saan hindi magdulot sa atin ng maganda. Sabi niya, namumuhi ako sa mga ginagawa ng mga taong tumatalikod sa Diyos at hindi ko gagawin ang kanilang ginagawa. So ito yun, yung pagtalikod sa Panginoon, di ba? Sabi po gano'n, yun ay masama. Amen? Kaya sabi po gano'n, huwag natin gayahin. So, be careful what you see. Sa mga bagay kung ano may mga nakikita mo na hindi magbigay sa iyo ng maganda. Then, be careful what you hear. Romans chapter 10 verse 17. Sabi nga nun, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Sumasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Kaya tayo po ay napakahalaga ng pagtitipon ng kagaya nito. Hello? Kung bakit natin ginagawa ang pagtitipon na ito? Dahil tayo, bawat isa sa atin ay nagkaroon ng nagpapaalalahanan tayo. Amen? Tayo ay nagpapalakasan, sa
mga ganitong pagtitipon. At kapag tayo po, sabi nga noon, kapag dahil dito gusto natin na tayo ay makarinig, no, ng mensahe mula sa Diyos. At ito yung bagay na makakatulong sa atin para mabantayan natin ang ating isipan upang tayo ay hindi mabagabag at hindi tayo mag-aalala. Hello? Then another one, Philippians chapter 4 verse 8. Bantayan natin ang ating mga nararamdaman. Diba? Ito yung napakahalaga. Sabi niya, finally, brothers and sisters, whatever is true, ayun yung kanina binasa natin. Pakibasa na lang po sa Tagalog. Ang bagay na totoo. Yan. So, whatever you think, so, ito yon yung dapat bantayan natin. Na para hindi tayo magkaroon ng kabagabagan, we need to guard what we see, what we hear, and ano yung sinabi ko kanina? What we think, kung paano tayo mag-isip. Amen? Kaya, yung bagay na yan, sabi nga, punuin natin ang ating mga puso ng salita ng Diyos. Amen? Upang ang mga negatibong bagay, mga problema ay wala nang puwang, walang espasyo, walang space sa ating mga puso at isipan. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Nawawala po kapatid ang ating mga focus dahil sa ating mga problema. Sapagkat sa problema, ang totoo, sa problema tayo nakatingin. Tama ba? Sa problema tayo nakatingin, hindi tayo nakatingin sa Diyos na siyang mayroong kakayanang magbigay ng kalutasan. Amen? Sa ating lahat ng mga iniisip at inaalala. Matthew chapter 6 verse 33, ano po ang sabi po diyan? Para po patuloy po natin mabantayan ang ating puso. At huwag mag-alala, ano ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, sabi niya ganon, but seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Pabasa po ng sabay-sabay, subalit pagsik. Pray. So sa halip na tayo ay bulay-bulayin natin ang mga bagay-bagay na nagbibigay sa atin ng kabagabagan at takot, ano ang sabi niya? Unahin natin na alin? Na tayo ay pagharian ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. So ito yung mga bagay na kailangan natin. Sundin ang kalooban ng Panginoon. At kapag kasunod natin ang kalooban ng Diyos, at pinagsumikapan natin na hanapin ang kanyang kaharian, ano po ang darating sa ating pong buhay. Sabi po ganon, at ang lahat ng ating mga pangangailangan ay ipagkakaloob niya sa atin. Amen? Kaya marami po tayo, minsan, ito yung bagay natin na hindi natin, nakakalimutan natin na ito yung susi, no? Ito yung susi sa mga bagay na hinahanap natin upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan sa ating buhay. Yung lagi nating hanapin ang Diyos, na lagi tayong mapabilang sa presensya ng Panginoon, na lagi tayo dapat nananatili sa presensya ng Panginoon. Dahil sabi po, in His presence there is peace. Amen? In His presence, there is joy. Amen? In His presence, there is, ano yung isa? Freedom. There is love in His presence. So, ito yung bagay na dapat nalagi natin tayo ay kailangan mapabilang
sa Panginoon. Dahil sabi nga, kapag tayo ay nasa Diyos, tayo ay ano po, ang presence ng Lord, the presence of God will go before us. Amen? So if the presence of God go before us, sabi po nga nun, lahat ng bagay na gagawin natin ay kanyang pangungunahan at itutumbang. At mula doon, sabi nga nun, nasunod natin ang kalooban ng Diyos, at pag nasunod natin ang kalooban ng Diyos, naluwalhati ang Panginoon, ang Diyos, sabi po ganun, lahat ng ating pangangailangan ay ipagkakaloob niya sa atin. Amen. So, hindi niya sinabi niya na ang mga ilan sa iyong pangangailangan. Hindi niya rin sinasabi, 5 sa pangangailangan mo, ibibigay ko. Hindi niya sinabi yun. Sabi niya, lahat ng mga pangangailangan ito ay ipagkakaloob sa atin. Are you with me, church? So, ito yun. So, be careful what you think. So, kung mayroon man tayong isipin natin, no, na unahin natin ang Diyos. Amen. At gawin ang kanyang kalooban. John chapter 14 verse 6. Ito po sabi niya. Alam po natin lahat ito. John chapter 14 verse 6. Sabi niya that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sabi po ganon. So, ang problema po kasi natin, minsan lalong lumalaki yung ating trouble, lalo lumalaki yung ating mga kabagabagan ng mga alalakanin at problema sa buhay sapagkat tayo yung gumagawa ng way. Hello? Diba? Minsan tayo, hindi tayo makapaghintay sa Panginoon. Tayo na yung gumagawa minsan ng ating way, gumagawa tayo ng mga bagay, no? Alam niyo yun, yung gumagawa tayo ng ating mga sariling mga diskarte sa buhay. So, sabi nga, be careful what we think dahil nandiyan na si Jesus Christ na sa atin na ang ating Panginoon. He is the one who will provide all our needs. He is the way. Diba? Yung mga pamamaraan natin. Kaya sabi po, nung Book of Isaiah, sabi niya, your ways is not my ways and my thought is not your thoughts. Sabi po ganon. Yung pamamaraan ay hindi ko pamamaraan. Yung pag-iisip ninyo ay hindi ko pag-iisip. Yan. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Ito yung sinasabi sa atin, church, ng Panginoon sa atin sa umaga pong ito. Kasi alam niyo, kung bakit marami mga Kristiyano na ang tagal-tagal-tagal sa nakatagalan nilang paglilingkod sa Panginoon, then finally nawawala sila. Bakit po? Kasi ito yun, yung nakalimutan natin. Minsan tayo yung gumagawa ng mga pamamaraan natin. Sa mga problema natin, sa mga pagsubok natin, sa ating mga kabagabagan, sa mga pag-intindi natin sa ating mga buhay, minsan tayo yung gumagawa. Diba? Minsan tayo na lang, sarili na lang natin yung nag-iisip kung ano yung mga paraan. Ang nakalimutan natin, ang sabi dito ng Diyos, sabi niya, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Sabi po ng ating Panginoon. Ang ating pag-iisip ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Yan, ito pong sabi ng Diyos. Kaya, just trust the Lord. Dahil may pamamaraan, mayroong the best, mayroong pinakamainam na pamamaraan ang Diyos para sa atin. Are you with me? Ano lang pong gawin natin? Pagsikapan natin unahin ang Diyos. Amen. John chapter 14 verse 2 to 3. Kaugnay din naman ito. Sabi niya, Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am.
So sa bagay na ito, sa mga talatang ito, isa yung bagay na itinuturo sa atin ng Diyos na to. Do not build your own way. Kaya binanggit ko kanina dun sa Book of Isaiah. Ito yung iwasan natin. Huwag tayong gagawa ng ating mga pamamaraan. Instead, pray. Amen? Inquire the Lord. Inquire God. No, dahil siya yun ang magbibigay sa atin ng perfect way, no, to solve, no, our needs. And He is the one who says, I am the way. Amen? Si Jesus lang nag-iisa. Hindi natin pa pwedeng sabihin na I am the way. Hindi natin pa pwedeng Jesus is the way. No? Sa lahat ng ating mga kabagabagan. And then the last one, then refocus. So ano yung solusyon natin sa lahat ng ating kabagabagan? Una, huwag nating hayaang magulo ang ating isipan. Pangalawa, ano po sabi ko na? Ano yung ating pangalawa? I-guard. No? Do not be overthinker. Yun ang pangalawa. Number 3, refocus. So pag si Lord, ang focus natin, humihina ang ingay ng mga alalahanin natin. Amen? Diba? Minsan, kaliwat kanan. Ay, darating na Meralco, may tubig na uli, may Pasko na naman, may baon, may tuition, lahat na lang. No? Lahat na lang maririnig natin dyan. So, ito yun. Refocus. Huwag mong hayaan na ma-focus ka sa mga alalahanin mo. Dapat ma-focus ka sa Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat ma-focus ka sa Panginoon. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Ito po yung paalala sa atin ng Lord. Sige po, sabi niya, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Amen. So ito yung pong mga bagay na kung saan ay malinaw po ito, no? Kaya hindi ko na kailangan maraming pagpapaliwanag. Dahil ang utos dito sa atin, ano po, ay ipagkatiwala natin. Amen? Ang mga bagay. Kaya sabi niya, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen? So, pakitaas ang kamay. Sino yung may pangangailangan ngayon? Yan. Lahat tayo may pangangailangan. Kung wala kang pangangailangan, hindi ko alam, baka hindi ka tao. Diba? Lahat na kayo may pangangailangan. Pero ano ang tinuturo sa atin ng Diyos? Sabi niya, ilapit. Hindi niya sinabi ng ilapit mo kay gobernador, ilapit mo sa presidente. Hindi, sabi niya, ilapit mo sa Diyos. Na siyang nagsabi ng, I am the way. Ako ang paraan. Diba? Ako ang daan. Diba? Yung kalutasan. Ako yung kalutasan. Oh. Kaya sabi po ganon, ito po yung mga bagay na kailangan po natin, kailangan po natin ang malahat. So sabi nga, ito alam niyo po, napakaganda ng pangako ng Diyos na to eh. Sabi niya gano'n, lahat ng iyong pangangailangan ay ilapit sa Diyos. Amen? Kaya gagawin po natin, O Lord, Ikaw na yung bahala dito. Ano lang po ang gagawin natin? Paano natin ilapit? Hindi naman tayo po pwedeng titingalala ng ganyan, tapos maghihintay na bagsakan tayo. Hindi. Hello? Pag sinabi natin ilapit natin, tayo manampalataya, lumuhod tayo. Amen? Lumuhod tayo sa Diyos. At sabi nga po gano'n, mayroon ka ng kaagad declaration. Kasi, sabi ng Panginoon, it is done. Amen? It is done. It is finished. Amen. Kaya sabi niya, hingin ninyo ito sa pagitan ng panalangin at pasasalamat. Amen. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ano po sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7? Sabi niya, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
Sabay-sabay po, basa natin ang Tagalog. Yan. So, sabi po, ang utos dyan sa atin ng Panginoon, sabi niya, cast all your, ang reminder sa atin dito is, cast all your anxiety. Sabi niya, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan. Sino yung sa Kanya? Sa Diyos. Ibigay natin ang lahat, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga iniintindi sa buhay, yung ating kabalisahan, yung ating mga alalahanin sa Panginoon. Bakit? Dahil sabi niya, He cares for you. Amen? Tayo lang ang hinihintay ng Diyos. Minsan, mas madalas tayo lumalapit sa tao, nakalimutan natin na ang Diyos higit sa lahat ang dapat natin lapitan. Dahil siya lang ang may kakayanang gumawa ng lahat ng ating mga pangangailangan. Siya lang ang tanging solusyon. He is our ultimate remedy. Jesus Christ is our ultimate remedy. In everything we need, in everything that gives us trouble, Jesus Christ is the ultimate remedy. Amen? Kaya sabi niya, ipagkatiwala ninyo. So paano? When we say, cast all your cares. Ano pong ibig sabihin ng cast all your cares? Ito po sabi niya doon sa Greek word, sabi niya, ipiripto. Ipiripto. E-P-I-R-I. P-T-O. Ipiripto. Na ang ibig sabihin ng ipiripto na to, ng Greek word, ang ibig sabihin, throw. Amen. Sabi niyo gano'n, throw upon. Itapon, ibigay, ipagkatiwala. Amen? Sabi mo, Lord, sa'yo na to. Hello? Yun po yung sabihin ng cast all your anxiety. Ano man yung meron ka dito sa dala-dala sa dibdib mo, ano man yung mga meron kang tinatago sa puso mo, sa iniisip mo, sabi nga, throw it upon. Ibigay mo sa Panginoon, Lord, ito na yung sakit ng dibdib ko, sa'yo na. Amen? Lord, ito na yung aking tampo. Ito yung galit ko, Panginoon, sa puso mo. Matagal ko nang tinatago. Sa'yo na, Panginoon. Ipinagkatiwala ko na to. I cast it, Lord God, upon you. Amen? Kaya sabi po ganon, bakit po? Dahil, sabi po ganon, siya ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Amen. He cares for you. God cares for you. Kaya nga, pinatunayan niya ito. Hindi niya lang ito sinabi. Pinatunayan niya saan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya. Diba? Ang kanyang buhay ng pako siya. Amen. Kaisa-isang anak. Ibinigay ng Diyos. Amen. Para mapatunayan that God really loves us. He cares for us. Kaya po, napako po siya doon sa krus ng Calvary. Kaya sabi ganon, cast all your cares. Kaya ngayon, church, gusto ko lang ngayon, malinaw. Sa bawat isa sa atin, anumang bagay na nagdudulot sa iyo ng kaguluhan, kabagabagan, pag-iintindi, problema, sabi po ngayon ng Diyos sa iyo, cast all your cares upon Him. Cast all your cares upon Him. Amen. Hayaan mo ang Diyos ang magiging kalutasan ng lahat ng iyong alalahanin. Hindi solusyon ang paglayo sa Diyos. Hello? Hindi katugunan at tamang sagot ang mawawala ka sa church. Hindi tamang sagot ang iiwanan mo ang iyong ministeryo. Dahil marami kang iniintindi, marami kang kinakatakutan, dahil marami kang problema, dahil marami kang pagsubok, marami kang lahat ng mga sa mundo na ito't iniintindi, marami kang iniisip. Hindi solusyon ang paglayo sa Diyos. Ang solusyon na lahat ng ating mga pag-aalala, problema, kabagabagan, takot sa ating puso, ang solusyon ay alin?
ang unahin natin ang Panginoon. Mag-refocus natin na wala man yung focus natin sa Diyos. Ito ang gusto ng Panginoon, mabalik natin at magiging sentro siya ng lahat ng ating mga pasanin, mga kataguran sa ating mga buhay. Siya dapat ang magiging sentro ng ating mga buhay. Refocus, church. So when you say, pag sinabi mo kasing refocus, minsan nagdudoon na yan, una, na wala ka na sa focus. Tingnan natin, baka meron tayo nito. Kapag wala ka na sa focus, ang unang mararamdaman mo, na pipilitan ka na lang magpunta ng church. Na wala ka na sa focus. Pilit na lang. Ang totoo, tamad ka na. Ang totoo, iniisip mo na lang na magbigay ng solusyon sa mga lahat ng iniintindi mo, yun. Pangalawa, na nawala ka na sa focus. Tamad ka ng mag-worship, tamad ka ng mag-pray, tamad ka ng magbasa ng Bible, at kahit sa preaching natutulog ka na. Out of focus. Kaya sabi ng Panginoon, refocus. Whatever you have right now, whatever burdens you have right now, cast it to me. Cast all your anxiety upon Jesus, because He cares for you. He cares for you. Kaya sabi niya sa ating pinaka-last verse, balikan po natin yung ating nandiyan. Kaya ito sabi ng Diyos sa atin, do not let your heart be troubled. Huwag ka nang mag-alala. Ano sabi niya? Huwag kayong mabagabag. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka nang mabagabag. Tama na yan. Napermisyo ka na. Huwag ka nang malungkot. Sabi mo, tama na yan. Tumanda ka na. Ha? Tama na yan. Minsan na lang yung mga bagay na yan, Kaya sabi ng Lord, cast all your anxiety upon Him, because He cares for you. And do not let your heart, huwag mo nang hayaan. Huwag ka nang mabagabag. Sabi niya, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos. Sino po dito nagtitiwala sa Diyos? Amen. Kaya sabi po gano'n, magtiwala kayo sa Diyos, sabi Jesus Christ, magtiwala din kayo sa akin. Bakit? Sabi niya, lahat ng iyong mga pangangailangan ay naihanda ko na. Hallelujah! Amen? Magtiwala ka lang sa Diyos. Lagi mong paniniwalaan na ang Diyos ay laging may magagawa sa buhay mo. Amen? At ang gawin mo lang ay lagi kang lumapit sa Diyos. Yun lang gagawin mo. Manalangin. Bulayin yung kanyang mga pangako. Sino po dito yung kanina may sulat sa dyan habang nakikinig? Para pag-uwi ng bahay, bubulayin niya. Lord, ito yung sabi mo. Ipagkatiwala ko lahat na aking alalahanin. Ikaw nang bahala. Diba? So church, sa umagang ito, let us all stand.